Curious daw siya kung ano ang pakiramdam ng kumitil ng buhay ng tao. Kaya naman chinap-chop niya ang tutor na hinire niya. Kaya niya ba nagawa ito dahil mahilig siya sa true crime stories katulad mo at katulad ko? At ito ang kaso ni Jung Yoo Jung. Ipinanganak si Jung sa Busan, South Korea noong taong 1999. Inabandona siya ng kanyang ina nang siya ay 1 taong gulang lang at at the age of 6, inabandona na rin siya ng kanyang ama. At tuluyan siyang nanirahan kasama ang kanyang lolo. Nakapagtapos si Jung sa high school noong 2018 at simula noon na hindi na ito nakapagtrabaho. Ilang beses din daw siyang sumubok mag-exam para makapasok sa universities pero lagi itong bagsak. At nung panahong nagawa niya ang krimen ay sinasabi naghahanda ito para sa isang competitive examination for civil service. At dahil for the most part ay walang pinagkakabalan itong si Jung ay sinasabing na-develop ang kanyang pagkahilig sa mga true crime stories. Specifically sa mga murder stories. Sinasabing mahilig itong manood ng mga true crime shows and documentaries. And I'm pretty sure most of you na nagpa-follow sa akin ay katulad ni Jung mahilig sa mga true crime stories. Pero ibang level itong si Jung. Dahil sinasabing nagre-research ito para matutong magtago at mag-dispose ng bangkay ng tao. At sinasabing nagsimula ito magplano ng pagpatay ng walang specific na taong in mind. I guess as long as masatisfy ang kanyang curiosity sa pakiramdam na kumitil ng buhay ng tao. Nagsimula siyang mag-research, pumupunta siya sa local library para magbasa-basa ng mga crime stories, specifically kung paano ginagawa ng mga past criminals yung mga krimen na gawa nila, at paano nila itinago o dinispose ang mga bangkay ng kanilang mga biktima. At napagdesisyon na ni Jung na ang kanyang bibiktimahin ay mga home tutors. Nag-join siya sa iba't ibang mga tutoring apps at doon siya naghanap ng kanyang bibiktimahin. Nagpapanggap siya as ina na naghahanap ng tutor para sa kanyang 9th grader na anak. Ang tutor na hinahanap ni Jung para sa kanyang 9th grader na anak ay isang English tutor. At sinasabing umabot ng 54 tutors ang in-approach nitong si Jung sa mga app until May 2023. Luckily, during that period, wala siyang makasundo sa mga tutors. Hanggang sa isang araw ay may tumanggap sa tutoring job at iyon ay ang 26 years old na freelance worker and university student from southeastern area ng Busan. Nagkasundo silang isagawa ang first session ng kanilang tutoring noong May 26, 2023. Nagkasundo silang gawin iyon sa bahay ng tutor. For legal reason, hindi pinakita yung name ng tutor. Nung ma-confirm na ang kanilang first session ng tutoring ay bumili itong si Jung ng schoolgirl uniform sa online seller. At tuluyan siyang nagpanggap as a schoolgirl. At sinasabing papasa naman itong si Jung as a schoolgirl dahil sa build nito, kahit na technically 24 years old na siya. Pinagsasaksak ni Jung ang tutor ng more than 110 times. Nakita sa CCTV na after ng ginawa ni Jung ay umuwi ito sa kanilang bahay at nang bumalik ito ay may dala na itong maleta. Pagkatapos ay nakita rin siyang pumunta sa isang tindahan para bumili ng bleach at garbage bags. Hindi lang pinagsasaksak ni Jung ang tutor, kundi pinagpuputol din nito ang mga daliri nito at pinagchachop-chop ang iba't ibang bahagi ng katawan nito para madaling ma-dispose. Kinip din ni Jung ang wallet, ID card, at cellphone ng tutor. Ayon sa mga investigador, nagawa ni Jung para maitago ang identity ng tutor para sa kanyang planong perfect crime. Bago umalis si Jung sa bahay ng tutor ay nilinis muna ito ang mga talsik ng dugo gamit ang bleach na binili nito sa tindahan. Pagkatapos ay nagbihis ito gamit ang damit ng tutor. Bago siya sumakay sa taxi at iniwan ang maletang may laman ng iba't ibang parte ng katawan ng kanyang tutor sa kakahuyan. May 27, 2023, tuluyang inaresto si Jung nang mag-report ang taxi driver sa napansin niyang maletang may dugo. Nag-change position ako. Nakakangalay pala. So, nung una, ang kiniklaim nitong si Jung ay nung pumunta siya sa apartment ng tutor, ay natagpuan niya na lang itong wala ng buhay at parang may someone na pumatay sa kanya. Pero eventually, nagbago ang kanyang statement. Ang sabi niya naman ay nagkaroon sila ng argumento at humantong yun sa pananakit hanggang sa mapatay niya na nga itong tutor. November 24, 2023, nahatulan ng guilty sa mga kasong homicide, desecration, at abandonment of corpse itong si Jung. At nahatulan siyang makulong ng habang buhay. Pero inapila ng prosecution team ang sentensya dahil ang gusto nilang parusa kay Jung ay death penalty.
Pero pinagtibay ng Supreme Court ang kanilang naunang desisyon, ang parusa ay habang buhay na pagkakakulong. At sa loob ng 30 years ay magsusuot itong si Jung ng location tracking device. At eligible siya for parole after 20 years. Ibig bang sabihin pag mahilig ka sa true crime stories, may tendencies ka katulad ng kay Jung? Hindi naman. Dahil kung totoo yon, marami na sana ako napaslang pero hindi ko kaya yon. Naniniwala ang isang forensic psychology professor na si Lee Soo-jung na ang posibleng pinakamotibo ni Jung sa pagpatay sa kanyang tutor ay nakawin ang identity nito. Kaya nito kinuha ang ID nito at wallet. Marahil dahil sa paulit-ulit nitong hindi pagpasa sa mga exams para makapasok sa university. Ikaw na nakafollow sa akin, bakit ka mahilig sa mga true crime stories? Lagay mo nga sa comment section, pag-usapan natin. Kasi ako gusto ko yung study ng human behavior kasi naniniwala ako na hindi naman talaga tayo ipinanganak na masama. Kasi ako naniniwala ako na we are all product of a lot of things. Sa dinami-dami na nakwento ko sa inyo dito, parang isa lang yung common sa kanilang lahat. At least for most of them, hindi maganda yung childhood nila. Pero again, hindi naman lahat ng dumanas ng paghihirap ng kabataan pwedeng maging, alam nyo na, mamamatay tao. Share your thoughts sa comment section. Ingat!